Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. IBP tinawag na OA ang pagpapababa ng Kongreso sa Age of Criminal Liability. Pagpapatalsik naman kay Andaya bilang Majority Leader, walang kinalaman daw ang palasyo. Bagong House Majority Floor Leader, Castro tiwalang magagampanan ng bagong tungkulin. Paglagda naman ng Pangulo sa Rice Tarification Bill, iginigiit ng mga negosyante. PNP Sosya binawi ang higit 1,000 mga baril sa mga security agencies. Mga pasaherong stranded sa Bicol nakabiyahe na. Kahit humina na ang bagyo, Bicol Region, uulanin pa rin ayon po sa Pag-asa. Samantala, Palasyo natuwa sa Senado sa pagkakapasa sa 2019 budget or national budget. Senado, paninindigan daw ang Senate version ng budget sa BICAM. At US, naghigpit sa mga OFW na may temporary working visa. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayo o hindi sa binabalak o isinusulong po ng Kongreso na pagpapababa sa Age of Criminal Liability? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po itong si Errol Dakame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at napapanood din po sa Pinoy Extreme Channel. Kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines at ang Pinoy Extreme Channel.
Ang ating studio po ay pinalilipad ngayon ni Clarence Andaya habang ang ating operations head ay nakamonitor at nakaremote po sa atin. At yung ating creative director, Mark Anthony Reynoso, ay nakaremote din po sa atin. Kasama po natin ang mga masipag na mga Lido News reporters para po sa kanilang mga ulat. Tayo po ay handang-handang maglingkod sa harapong ito para po sa inyong kaalaman at sa inyong mga impormasyon na kailangan para hindi po tayo basta-basta nakikwentuhan. Ulitin natin ang ating survey question, mga suki. Sangayon ba kayo o hindi sa sinusulong po ng Kongreso na pagpapababa sa tinatawag po nating age of criminal liability? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Agad po nating simulan ang mga reaksyon sapagkat napakarami pong reaksyon sa ating palatuntunan. Ano ho? At tayo po nating maubos po ang ating oras na hindi po natin sila pumabasa. Ang sabi po ni Princess Dacame, boy naman, kapilyado ko pa, Princess Dacame, sabi niya po, opo, kasi unfair doon po sa mga batang nagagawan ng kasalanan like rape. Biktima na hindi mabibigyan minsan ng katarungan kasi minor de edad daw ang gumawa at bawal pang makulong. Hindi naman po kasi ginusto ng iba na mabiktima. Yan. Hindi naman nila deserve yun. Just saying. Yan. Thank you. Ang sabi ko naman, kung anak mo ba yung nagkasala, handa ka bang ihatid siya sa kulungan? Sagot naman ni Pinsang Princess, sorry po sa masasabi ko, I don't have rights to tell you this po kasi hindi pa po ako magulang. Ayan, hindi pa siya magulang. Buti namin niya. Pero as a sibling po, masasagot ko po ito, opo, I will and I do kung kapatid ko po ang magkasala at gagawin ko po ang tama. Hindi dahil wala po ako sa sitwasyon pero ipalagay na po natin na isa sa malalapit sa akin ang may kasalanan. Kaya kung isuplong kung ihatid sa kulungan dahil hindi po kailanman magiging tama ang isang mali kahit pa nga po ito pagdusahan sa kulungan. Tsaka po pag nagawa ko po kahit papaano makakatulong ako sa lipunan at hindi na po ako mapapayag na marami pa ang mabibiktima. Tsaka di ba po marami tao ang gumagawa ng mali at ang masakla pa ay sa pamilya pa nila. Ayaw ko din pong question ang paglaki ng isang magulang. Question ng pagpapalaki ng isang magulang. Ayoko din pong may mga anak o bata po kasi na sa murang edad nakakagawa na ng kasalanan dahil sa hirap ng buhay. Tama. Sa kulang sa aruga at higit sa lahat kung ano ang nakikita nila minsan sa kanilang magulang ay ginagaya nila. Tama. Dahil sa akala nila ay iyon ang tama kasi dapat po kasi kapag ka nagpamilya dapat maging responsable na pero hindi po sila lang responsable. Minsan magulang pa ang nagtuturo minsan sa kabataan gumawa ng mali. Ayan, tama ka Princess, thank you. Sabi ni Hernan Quiñones, yes. Ariel Ambrosio Idaloy, yes. Sagot ko naman, hindi kaya mas mabuting tuklasin natin kung bakit maraming batang maagang nasasangkot sa krimen. At yun ang ating sagutin o solusyonan natin. Sabi ko, di ba? Sige. Yes. Sabi ni Ernalyn Ka-English Goles, yes. Sabi namin ni Vincent Calooy, no. Educate, teach the children. Hindi naman makakagawa ang bata ng krimen kung sila po ay naturuan ng maayos. Hindi sa rehas kundi sa school dapat. Yan, mainit yung sagutan, ano? Okay, bumalik ulit si Ernalyn. Sabi niya, kasi ang mga parents matuto na magbantay sa mga bata dahil bata na yon ay ginagawa
na magbenta ng illegal dahil sila ay minor. Medyo magulo. Sabi naman ni Roland Cabanting, kailangan po nating ipatupad ang batas na yan dahil para po sa proteksyon ng kabataan. Masakit man pero kailangan din gawin at ipatupad. Hindi pa ito batas sa Roland. Proposal pa lang po ito. It's still a bill at pinag-uusapan po. Although, ipinasa na po sa first reading dyan sa House Justice Committee. Ayan. So, hindi pa ho ito batas. Isinusulong pa lang ho para sa kaalaman ng lahat. Sabi ni Dennis Dico, taga-monumento po ako. Yes na yes. Ang mga bata dito, 5 taon pa lang, marunong nang magmura. 6 na taon pa lang, nambabasag na ng mukha. 7 taon gulang, nanunod na ng bold. At nambabastos na ng mga babae. Sinagot ko naman si Dennis, Dennis, bakit kaya ganyan ang mga bata sa inyo? Okay. Ang sagot naman ni Reginald ni Reggie Bico, yes, yung 9 years old, not 12 years old ni Soto sa Senado. Okay, ang batas ay kailangan, sabi ni Ernelin, tayo sobrang protect. Pero ang magulang ay ang negosyo, gamitin ang mga anak nila dahil alam nila minor. Medyo patalon-talon yung sagot ni Ernelin. Manoy Jenbert, Sir Wallace Brocales, hindi tama yan, sabi ni Manoy Jenbert. Eljo Cruz Cerda, kung may kasalanan ng bata, wala tayong magagawa. Sabi ko naman, nasaan kaya ang mga magulang na dapat nagtuturo ng tama sa mga bata? Ayan. Di lahat ng oras nababantayan ng magulang ang mga bata. Sabi ulit ni Eljo, Joel yata ito. Iba-iba na kasi ang ugali ng mga bata pag nasa bahay, napakababait, puros po at opo. Pero paglabas ng bahay, nag-iiba ang ugali, yan ang katotohanan. Sangayon ako dyan na Eljo. Maraming mababait sa bahay pero paglabas nag-iiba. Sylvia Kalisog Yampan, opo sir, yan ang sagot niya. Sabi ko naman, hindi kaya mas maganda na yung mga taong di kayang maging responsableng magulang ay wag nang mag-anak ng mag-anak at napababayaan at magiging kriminal din. Ayan, sabi naman ni Eljo, lahat naman pong sigurong magulang ay responsable. I beg to disagree. Eljo, dito sa sagot mo na sabi mo, lahat naman sigurong magulang responsable. I beg to disagree. Maraming magulang ang irresponsable sa maraming bagay at iba't ibang bagay. At marami akong kilalang magulang na mabait pero kabaliktaran po ugali ng mga anak. Ako din. May mga kilala akong ganyan na Eljo. Mabubuti ang mga magulang pero yung mga anak kakaiba. Siguro nangyayari ganito dahil sa panunod nila ng TV. Agree ako. Isang TV po sa nakaka-impluensya. Kaya nga po ang sinasabi ko po tuklasin natin bakit sa maagang edad ang kabataan po ay nasasadlak sa ganyang sitwasyon na nagiging kriminal. Nakakagawa ng krimen. So sige, still, kayo po ang aming tinatanong. Sangayon ba kayo o hindi sa moves po ng Kongreso na pagpapababa po sa age of criminal liability? Yan. Ituloy natin yan mamaya ng konti. Samantala mga kaibigan, reports muna tayo. Unahin natin muna ang report ni Mike Francisco. Isasara daw po ng MMDA ang North Avenue sa Quezon City. Mike, linawin mo nga, isasara ba ito o isinara na kagabi pa? Yes, alamin natin ang report mula kay Katotong Mike Francisco. Yes, Mike, magandang hapon. Pasok ka. Tuluyan na isinara ang Estrella Pantaleon Bridge sa pagsasaayos nito at matagumpay naman inisikaso ng MMDA ang trapiko sa paligid nito. Samantala, isinara rin kahapon ang kahabaan ng North Avenue para sa pagsasaayos ng MRT patungong Preview at tatagal ito ng 3 buwan. Kaya naman nagmungkahi si MMDA General Manager Jojo Garcia para maiwasan na matinding traffic sa lugar na ito. Ang dami nagsasabi lagi, may option daan kasi pabilog yung yellow lane. Ang analogy lang dyan,
Wala pinagkaiba yan sa zigzag, sa Quezon Road, pag going to Baguio. Pag pabilog-pabilog yan, pag di mo sinundan yung linya, hulog ka sa bangin eh. So, nasusunod naman nila yung linya eh, no? So, pinasubukan ko yan. Every day, every morning, tuloy-tuloy. Yung mga mobile namin, pinalinya ko dyan sa Tiko, pinapaikot ko yan, 5 ikot araw-araw. Para sundan ng mga nasa likod ko. Ngayon, nagtatry lang tayo hanggang ngayon para masanay lang sumunod sa linya. Siguro, by the time na isara nila yung 2 lanes, sisimulan natin ang operation through the contact. Pinakita niya rin sa harap ng media ang kalokohan at kawalang disiplina ng mga driver na bumabaybay sa circle kaya magkakatraffic dito. Ito itong mga jeep na to, ginagawang terminal, pinapahuli natin yan, ano? Saan part to? PRA? PCA? Ito ba yun? Sorry. Yan. Tatanggalin natin yan, ha? Mayroon yung mga jeep na yan, uhulihin natin lahat yan. Kaya katulad yan, wala nang lane dyan. Sisiksik na naman sila doon, mga motorsiklo. Ganyan kawalang disiplina eh. Pero kung yan po, susundan lang natin lahat ng lane, walang lilipat, dahil ang takbo ng sasakyan dire-diretso. Usually yan, kaya nagkakaroon ng choke, pag kumatang isa, hihinto yung isang lane eh. Napansin ninyo. Kaya, isang to, mo. Huminto na yung kapila. Kaya pansinin nyo ha, ito yung linya nito eh. Pag sinara itong 2 lane na yan, yung nasa dulo na to, susundan mo lang yung lane eh. So lahat sila may designated lane. Bilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa rin eh. Ang nagiging problema, pag sinara to, lahat sila nandito, maluwag sa kabila. So magsisiksik na sila doon eh. But if you're going to follow your lane, tuloy-tuloy ang flow dyan eh. Mula rito sa tanggapan ng MMDA, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Ayan, ongoing construction po ng MRT. Yung matagal pong nabinbin sapagkat yung 2 mga higanteng negosyante dyan na nagmamayari po ng mga mall ay nagdemandahan kasi gusto nila po yung pinaka-end point ng pinaka-terminal ng North Edge sa MRT na pupunta po sa San Jose del Monte City ay idugtong sa kanilang mall mismo. Ayan, so nagtagal yan ng todo, no? Diretso muna natin na close sa isa pang report bago tayo mag-break. Kakulangan daw ng pondo kaya pumalpak ang Juvenile Justice Welfare Act. Yan naman po ang balita ngayon hatid sa atin ni partner Jojo Sikat live mula sa Senado. Paring Jo, magandang hapon, pasok ka. Lumabas na dito sa pagdinig sa Senate Justice Committee na pinamumunuan itong si Senator Richard Gordon na hindi na na-implement ng maayos itong Juvenile Justice Welfare Act dahil nga sa kakulangan ng pondo para may patupad ito ng nararapat. Sa pagdinig sa Senado, inamin itong si Juvenile Justice Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na may kakulangan sila sa Bahay Pag-asa para sa paglalagyan nga ng mga minor offenders. Ipinaliwanag nitong si Attorney Oco na tanging 55 na Bahay Pag-asa lamang yung nag-ooperate sa buong bansa na dapat sana ay 140. Sa naturang pagdinig, sinabi na Attorney Oco na minsan ay may mga law enforcement ang hindi nakakaunawa sa kapag murder ang kaso ng isang bata, dapat ay dinedetain na ito sa Bahay Pag-asa. Lumabas din sa pagdinig na walang pondo na nakapaloob sa 2019 budget para nga dito sa pag-implement ng Bahay Pag-asa na dapat sana ipinatutupad din ng local government unit. Dahil dito, ginit itong si Senate Minority Leader Franklin Dillon sa pagdinig na kanyang isusulong sa BICAM ngayong hapon para nga dito sa budget hearing yung paglalaanan ng pondo itong para sa Bahay Pag-asa upang ma-implement na maayos itong Juvenile Justice Welfare Act. Sa panayam, aminado rin itong si Gordon na may problema nga sa pondo at sa implementasyon kaya pumalpak ang pagpapatupad ng batas.
Kaya sa susunod na pagdinig sa araw ng Biyernes, ipinatawag nito yung mga concerned agencies para mabigyan nga ng solusyon itong palpak na implementasyon ng Juvenile Justice Law. Ayon dito kay Gordon, The jury is not out yet as far as I'm concerned. That's why, this iba yung dating ko kanina. Talagang hinanap ko yung overview of all the problems, no? And obviously, kahit sabi ko nga, to the point na sabi ko, age does not matter. It's the implementation. It's the gaps that have to be, connected. And kaya nga, I called another meeting on Friday. This time, I'm requiring all the secretaries of local government, education, and na PNP and all the others para we can get a holistic approach on what has to be done about sa mga bayan pag-asa, how to get the families involved na the kids don't have to commit crimes, etc., etc., and how education come up with truant officers and have activities in school. Sabi ko nga, I promise it na I may say naive, pero mukhang doon tayo magsisimula. Hindi mo lang makukuha, sabihin mo kay 9 o 15 o 12. It's still the same situation kung hindi mo i-implement yung intention ng batas. Yun ang problema. Samantala, nagbabala naman itong si Senador Bam Aquino na kanyang tututulan itong pagpasa ng panukalang pagbabanga sa 9 years old ang criminal liability. Ayon dito kay Senador Bam, well, yung pagbaba po ng criminal liability patungo po sa 9 years old, tututulan po natin yan. Palagay natin hindi po yan isang deterrent sa krimen po sa ating bansa. Nagiging cruel lang po tayo sa ating mga kabataan at sa ating mga anak, no? Saan ka nakakita ng isang lipunan, no, na ang 9 years old gustong ikulong gaya ng isang 25 o 30 years old? Parang common sense na lang po ata dapat yung ginagamit po natin dito. 10 years old, pag may nagawa pong masama, may chance pa po yung magbago, kailangan matulungan natin, baka kailangan ilagay sa tamang pasilidad, pero yung ikulong siya na parang isang adult, palagay ko naman po, napakalayo naman po niyan sa isang lipunan na gusto po natin para sa ating mga kababayan. naniniwala itong si Senator Bam Aquino na mas makakabuti na pagtuunan na lamang ng pansin ang pagpapabuti sa mga bahay pag-asa at pagtutok sa implementasyon ng Juvenile Justice Law sa halip na ibaba yung criminal liability sa 9 years old. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang sinasabi natin, ano? At alam niyo ho, ang proposal na pagpapababa ng age of criminal liability isang sensitibong panukala na dapat po nating pag-usapang maigi, ano ho? Kasi there are laws ahead of this na mga naipasa like yung Women's and Children's Act na ang layon po ay proteksyonan yung mga bata but along with it, yung mga magulang po ay hindi na Children's Protection Act, hindi na pwede man lang magpalo. Di ba? So, dito na pag-uusapan, ayun nga yan. Sinasabi nila kulang sa pondo, hindi makapagpagawa ng mga bahay, I forgot the word na ginagamit doon sa kwan. Para doon i-detain yung mga offenders na kabataan. Ayan, dahil sa previous na sa existing na batas ay hindi pa pwedeng ikulong yung 15 years old below. Ayan. So pero ang tanong natin dito ganito Ang tanong natin dito, ito ba kaya ang tamang solusyon? Ito kaya ang tamang solusyon? Ako tinatanong ko rin at the same time, bakit ba ang mga bata nagkakaganito? Hindi ba tayo interesado na alamin? Bakit kaya? Or talagang ang pinaka-shortcut natin, parusahan ang bata! Ayan. Na kung titingnan po natin yung Children's Protection Act, ay ibabangga po ang batas na ito. Ayan. So, anyway, kayo po nga aming tinatanong, sangayon ba kayo o hindi sa pagpapababa ng age of criminal liability tulad po ng ipinipilit ng sulong po dyan sa Kongreso. Pag-usapan po natin yan sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Kamaong Asero.
Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.